Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At batiin mo ang katabi mo. Sumaiyo ang Panginoon. Tayo ay nasa ikawalong araw na ng ating simbang gabi. Taas ang kamay ng wala pang absent. O palakpakan natin. Taas ang kamay ng may absent. Palakpakan din natin yung mga may absent. Kahit may absent tayo, mahal pa rin tayo ng Panginoon. Ang mahalaga, ngayon nandito tayo sa banal na misa. Pagninilayan natin ang pagsilang ni Juan Bautista na siyang pagpapala ng Diyos sa atin. Kaya tayo rin laging mapuno ng pagpapala ng Diyos. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang maging marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ngayong malapit na ang Pasko ng pagsilang ng iyong anak, kaming mga lingkod mong hindi karapat-dapat ay tangkilikin nawa sa pag-ibig ng iyong salita na nagkatawang tao sa sinapupunan ng mahal na Birhen at nanahan sa aming piling. Kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang pagdating ni Elias, ang tanda ng muling pag-ugnay ng Diyos at ng kanyang bayan. Ang pagbasang ito ang nagpapakahulugan ng kapanganakan ni Juan Bautista na pumarito sa espiritu ni Propeta Elias. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Malakias. Narito ang pahayag ng makapangyarihang Panginoon. Ipadadala ko ang aking sugo upang ihanda ang daraanan ko. At ang Panginoon na inyong hinahanap ay biglang darating sa kanyang templo. Darating ang pinakahihintay ninyong sugo at ipahahayag ang aking tipan. Ngunit sino ang makatatagal pagdating ng araw na iyon? Sino ang makahaharap pag siya'y nagpakita na? Siya'y parang apoy na nagpapadalisay sa bakal at parang matapang na sabon. Darating siya para humatol at dadalisayin niya ang mga saserdote tulad ng pagdalisay sa pilak at ginto. Sa gayon, magiging karapat-dapat silang maghandog sa Panginoon at ang mga handog na dadalhin ng mga taga-Huda at Jerusalem ay magiging kalugod-lugod sa Kanya, tulad ng dati. Ngunit bago dumating ang nakahihindik na araw ng Panginoon, isusugo ko sa inyo si Propeta Elias. Muling magkakalapit ang loob ng mga ama't mga anak. Kung hindi, mapipilitan akong pumariyan at wasakin ang inyong bayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Itaas niyo ang paningin, kaligtas ay dumarating. Itaas niyo ang paningin, kaligtas ay dumarating. Ang kalooban mo'y ituro, O Diyos, ituro mo sana sa aba mong lingkod. Ayon sa matuwid, ako ay turuan, ituro mo poon ang katotohanan. Itaas niyo ang paningin, kaligtas ay dumarating. Mabuti ang poon at makatarungan sa mga salari, guro at patnubay. Sa mababang loob, siya yaong gabay at nagtuturo ng kanyang kalooban. Itaas niyo ang paningin, kaligtas ay dumarating. Tapat ang pag-ibig, siyang umaakay sa tumatalima, sa utos at tipan. Sa tumatalima, siya'y kaibigan at tagapagturo ng banal na tipan. Itaas niyo ang paningin, kaligtas ay dumarating.
harit batong panulukang, sa liga ng sambayanan, halina't kami dangal. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Dumating ang oras ng panganganak ni Elizabeth at nagluwal siya ng isang sanggol na lalaki. Nabalitaan ng kanyang mga kapitbahay at mga kamag-anak na siya'y pinagpala ng Panginoon at nakigalak sila sa kanya. Nang ikawalong araw, dumalo sila sa pagtutuli ng sanggol. Zacarias sana ang ipapangalan sa kanya, gaya ng kanyang ama. Ngunit sinabi ng kanyang ina, hindi. Juan ang ipapangalan sa kanya. Subalit wala isa man sa iyong mga kamag-anak ang may ganyang pangalan, wika nila. Kaya't hinudyatan nila ang kanyang ama at itinanong kung ano ang ibig niyang itawag sa sanggol. Humingi ito ng masusulatan at sumulat ng ganito, Juan ang kanyang pangalan. At namangha silang lahat. Pagdaka ay nakapagsalita siya at nagpuri sa Diyos. Natakot ang lahat ng kanilang kapitbahay. Ano pat naging usap-usapan sa buong kaburulan ng Hudeya ang mga bagay na ito. Pinakaisip-isip ito ng lahat ng nakaalam. At ang kanilang tanong, magiging ano kaya ang batang ito? Sapagkat maliwanag na sumasa kanya ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Mapagpalang umaga sa inyong lahat. O karaniwan yan, mapagpala. Batiin din yung katabi ng mapagpalang umaga. Sisters are laughing. Mapagpala kasi pinagninilayan natin ngayon ang pagsilang ni Juan Bautista. Nagkakagulo sila kung anong ipapangalan sa sanggol. Sabi ng iba, dapat ang pangalan niya Zacarias Jr. Kasi Zacarias ang pangalan ng tatay. Si Zacarias noon ay napipi. Kasi nga pinagdudahan niya
yung ibinalita ng anghel dahil nagduda siya, napipi siya, hindi makapagsalita. Sabi ng anghel, hindi ka makapagsalita hanggang maganap yung sinabi ko sa iyo na magkakaanak si Elizabeth na asawa mo kahit matanda na, kahit baog. At ngayon nga, isinilang si Juan Bautista. Nung tinanong siya, humingi siya ng panulat. Ang sabi niya, Juan ang ipapangalan sa bata. Ang ibig sabihin ng pangalang Juan, ang Diyos ay mapagpala. God is gracious. Kaya ganito ang nangyari kay Elizabeth at kay Zacarias. Matagal na walang anak at baog nga si Elizabeth, pero pinagpala sila ng Diyos. Pinagkalooban ng anak. Kaya nga ang pangalan ng kanilang anak ay Juan. Ang Diyos ay mapagpala. Meron ba sa inyo ang pangalan Juan? Taas ang kamay. Ayan. O kaya John. Meron bang John? Ayan. Meron bang John Paul? O maraming John Paul, ano? Meron din naman Johnny. O sa babae naman, meron bang Juana? O parang panahon ni Lapu-Lapu, no? Juana. Yang lahat yan ay galing sa pangalang Juan. Magandang pangalan. Kasi nga ang ibig sabihin, ang Diyos ay mapagpala. God is gracious. Alam niyo ba kung ano ang pinakabanal na parte ng katawan ng tao? Ano kaya ang pinakabanal? What is the holiest part of the human body, sister? Ano kaya ang pinakabanal na parte ng katawan ng tao? Sirit agad, bibig. Yan ang pinakabanal na parte ng katawan ng tao. Bakit? Yung bibig ang ginagamit natin para purihin ang Diyos. Kaya si Zacarias, ang unang nangyari sa kanya, nung pinanganak si Juan at tinanong siya ano ang pangalan matapos niyang isulat, Juan ang pangalan niya, nabuksan yung kanyang bibig. At ano ang kanyang unang ginawa? Pinuri ang Diyos. Nagdadasal tayo sa pamagitan ng bibig. Kumakanta tayo sa pamagitan ng bibig. Kaya yung bibig, ang koneksyon natin sa Diyos, gamit natin ang bibig sa pagpupuri at pananalangin sa Kanya. Banal din ang bibig kasi una nating narinig ang salita ng Diyos dahil may nagsabi sa atin, nagpahayag sa atin ng salita ng Diyos. Kaya yung salita ng Diyos ay ipinapahayag, naririnig naman natin. Kaya para maipahayag ang salita ng Diyos, ginagamit natin ang bibig. Yung pagmamahal ng Diyos, una nating binabahagi sa iba sa pamagitan ng pagsasabi natin na mahal kita. Minamahal ko kayo. Kaya yung pagsasabi ng I love you, dapat nga araw-araw yan. Tuwing sasabihin natin sa kapwa natin, I love you, pagmamahal ng Diyos yung ating inihahatid. Ganong kabanal yung bibig natin. At yung bibig natin, ginagamit natin para ihatid yung paghilom ng Diyos sa mga puso na sugatan. Pagka sinasabi natin na nawa ay hilumin ka ng Panginoon. Pag sinasabi natin na huwag kang mag-alala, kaya mo yan.
ang inihahatid natin ay yung mapaghilom na pag-ibig ng Diyos. Kaya yung bibig, ginagamit ng Diyos para ihatid ang kanyang pagmamahal sa kapwa. Kaya naman, dahil pinakabanal na bahagi ng katawan ng tao, ang bibig, pwede bang i-cruise natin yung mga bibig natin ngayon? Bilang pagpaparangal sa bahaging ito ng ating katawan. At sana, ang panalangin natin, pagka nakikinig tayo ng gospel, bago natin mapakinggan, di ba nagkukrus tayo sa noo, tapos sa bibig. Kaya natin kinukrusan yung bibig para sinasabi natin sa Panginoon, yung maririnig kong mabuting balita, sana ibalita ko rin sa iba sa pamagitan ng salita. Ikalawang tanong, ano naman ang pinakamakasalanang bahagi ng katawan ng tao? Ano kaya? Ano ang pinakamakasalanang bahagi ng katawan ng tao? Sirit uli, bibig din. Isipin mo, anong mga kasalanan ang nagawa mo dahil sa bibig mo? Kung magsalita tayo, walang ingat, yung lumalabas sa bibig natin, nakakasira ng kalooban at pagkatao ng ibang tao. Ilang mura na ang lumabas sa bibig mo. Ilang masasakit na mga salita na sumugat sa puso ng iba ang lumabas sa bibig mo. Kung magpakawala tayo ng salita na masasakit, ganun na lamang. Pag nagalit tayo sa anak, yung lumalabas sa bibig natin, ganun na lang, di natin alam, lumalatay sa puso ng isang bata yung mga masasakit na salita. Di natin namamalayang, kaya pala lumaking ganito ang anak mo, sanggano, yung anak mo lumaking suwail, kasi bata pa lang, masasamang salita na ang naririnig at sinabi mo sa kanya. Wala ka man lang sinabing maganda. Pagka may maganda siyang nagawa, hindi mo sinabi. Pero nung may mali siyang nagawa, nako, kaagad-agad, bobo ka, tanga, at marami pang iba. Kaya yung bibig natin, pinakamakasalanan na bahagi ng katawan ng tao. Ilang kasinungalingan na ang sinabi natin sa buong buhay natin. Kasinungalingan na nagligaw ng buhay ng ibang tao. Kaya yung bibig natin kailangan i-exorcise. Kasi ginagamit ng demonyo yung bibig natin. Kaya naman, pwede ba i-cross din natin yung bibig nating makasalanan para linisin ng Panginoon? At sana wala nang masamang salita ang lalabas sa mga bibig natin. Ang sentro ng pagninilay natin, bibig, kasi nga pinanganak si Juan Bautista. Si Juan Bautista ay propeta. At ang ibig sabihin ng propeta, bibig ng Diyos. Lahat tayo propeta dahil naging mga anak tayo ng Diyos. Mga bibig tayo ng Diyos. Hindi nyo ba alam yan? Kaya nga nasasaktan siguro ang puso ng Diyos kapag kayong bibig natin, pinapagamit natin sa demonyo. Imbis na siya ang gagamit. Kaya pag lumalabas sa bibig mo masama, ibig sabihin, ginagamit ka ng demonyo. Pag nagchichismis ka ng kapitbahay mo, nako, sigurado, demonyo ang gumagamit ng bibig mo. Kaya, propeta,
yan ang tawag sa atin, maging bibig ng Diyos. Anong trabaho ng isang propeta? Ipahayag ang katotohanan ng pagmamahal ng Diyos. Ipahayag ang katotohanan ng salita ng Diyos kahit minsan ay masakit. Yung katotohanan minsan masakit, di ba? Truth hurts. Kasi yung katotohanan, kino-confront lagi tayo. Lalo na pag nasa maling landas tayo. Pero yon ang trabaho ng propeta. Ang propeta tagapaghatid, tagapagsalita ng Diyos. Maganda yung paglalarawan sa unang pagbasa natin. Nilarawan doon na merong isusugo ang Diyos na propeta. At ang sabi nga, siya ay magiging parang apoy. Yung apoy nakakapasok. Kaya ang propeta minsan nakakapasok yung kanyang salita, lalo na pag nasa maling landas ka. Yung propeta ay parang apoy kasi gusto niyang linisin ang puso natin. Ganun ang propeta. Pinapahayag niya ang katotohanan kahit masakit kasi yung apoy nililinis ang kalooban ng tao. Ginagamit ang apoy para i-purify ang ginto. Yung mga dumi na nakabalot sa ginto, nililinis. Yung mga hindi kailangang material to purify. Ganon ang salita ng Diyos. Pag pinapahayag sa atin, nililinis tayo. At tayo ang tagapagsalita ng Diyos. Pangalawang trabaho ng propeta ay konsyensya siya ng bayan. Siya ang nangangalampag ng konsyensya ng tao. Lalo na pag yung tao na yon tiwali. Yung tao na yon naliligaw ng landas. Yung tao na yon gumagawa ng masama. Trabaho natin bilang Kristiyano na paalalahanan, brother, sister, mukhang mali ang iyong ginagawa. Sino man ang gumagawa ng kasalanan, kailangan konsyensyahin natin. Ganon ang propeta, nangangalampag ng konsyensya. Minsan, sariling kaibigan natin, yung propetang sinugo ng Diyos sa atin. Lalo na pag may nagpapaalala sa atin. Huwag tayong magalit. Huwag nating sabihin, pakialaman mo buhay mo. Huwag yung buhay ko. Huwag. Propeta yan na pinadala ng Diyos. Pinapaalalahanan ka sa maling ginagawa mo para maligtas ka. Kaya ng trabaho natin, konsyensya ng bayan. Huwag na lang yung laging tayo ang kinokonsyensya. Tayo naman ang mangonsyensya. Pero bago ka makapagkonsyensya ng iba, ituwid mo muna yung buhay mo. Dahil ang may karapatang mangonsyensya ay yung nagsisikap sundin ang kalooban ng Diyos. Panghuli na gawain ng propeta, tagapaghatid ng pag-asa. Bagamat yung kanyang pinapangaral, mabigat, magsisi kayo, magbalik loob sa Panginoon, ganyan ang mga propeta. Pero ang inihahatid ng propeta, pag-asa. Ang propeta, nababasa niya yung mga pangyayari na ginagawa natin. Kaya nga madalas ang akala sa propeta manghuhula, na katulad ng mga nanghuhula sa Quiapo. May nanghuhula ba sa Quiapo? Akala gano'n ang propeta, manghuhula. Pero tinatawag na manghuhula ang propeta kasi nababasa niya ang magandang mangyayari pag ginawa mo to. At yung pangit na mangyayari pag tinuloy mo yan. Ganon ang propeta, napo-project niya yung future. Parang mga magulang. Maraming mga magulang, propeta.
Pinapangaralan yung anak, anak, yung desisyon mong yan, mali. Ganito mangyayari sa'yo. Pinagdaanan ko na yan. Kaya baguhin mo yan. Kaya nababasa ng magulang yung mangyayari. Kaya pinapaalalahanan niya. Kaya yung mga magulang, nagbibigay naman ng sadya, etong gawin mo sana dahil ito ang magdadala sa iyo sa mabuting landas. Nagbibigay siya ng pag-asa. Ganyan ang trabaho natin bilang mga propeta. Tagapaghatid ng pag-asa. Binabasa natin yung mga nangyayari ngayon. Kung patuloy tayong magiging tiwali bilang isang bayan, lulubog ng lulubog ang bansang ito. Ganyan tayo bilang propeta. Pero kung tayo titigil na sa pagiging tiwali, kasi lahat naman tayo minsan tiwali sa mga maliliit na paraan. Pero pag unti-unti tayong nagbago, magiging maliwanag ang kinabukasan natin. Ganyan nagbibigay ng pag-asa ang isang propeta. Mga kapatid, pinanganak ngayon si Juan Bautista bilang propeta, sana ipanganak sa mga puso natin ang puso ng isang propeta. Maging propeta tayo. Yung bibig natin, ipagamit natin sa Diyos. Ang lumabas lamang sa bibig natin, mga salita ng Diyos na naghahatid ng kanyang pagmamahal, pagpapatawad, at nagbibigay ng pag-asa sa mga tao. Kaya nawa tayong lahat ay maging propeta ng Panginoon, bibig ng Diyos. Amen. Pinangalan ng Juan ang anak ni Zacarias na nangangahulugang mapagpala ang Diyos. Manalangin tayo ng may matibay na pananalig sa pagpapala ng Diyos. Ating itutugon, Panginoon, ipadama mo ang iyong kagandahang loob. Panginoon, ipadama mo ang iyong kagandahang loob. Maipakita nawa ng mga pinuno ng simbahan at ng pamahalaan ang kagandahang loob ng Diyos sa pamamagitan ng kanilang tapat na paglilingkod sa bayan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, ipadama mo ang iyong kagandahang loob. Pahalagahan nawa namin ang aming pagiging Kristiyano at isabuhay ang mga pangakong nakapaloob sa binyag na aming tinanggap sa simbahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, ipadama mo ang iyong kagandahang loob. Sa diwa ng kamahal-mahalang puso ni Jesus at kalinis-linisang puso ni Maria, matuto nawang magdamayan ang mga pamayanan upang kami lumago sa kapayapaan at kagalakan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, ipadama mo ang iyong kagandahang loob. Matuto nawa kaming lumingap sa mga nakatatanda, mga may sakit, mga nangungulila, at mga biktima ng kalamidad. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, ipadama mo ang iyong kagandahang loob. Biyayaan nawa kami ng Panginoon ng isang masaganang ani. Iadya kami sa mga bagyo at kalamidad, alang-alang sa kapakanan ng aming pamilya at aming kapwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, ipadama mo ang iyong kagandahang loob. Tahimik nating idalangin ang mga personal nating kahilingan. Muli nating alalahanin ang mga kapatid nating palagian nating pinagdarasal, lalo na ang mga may sakit at mga may pinagdadaanang mabigat sa buhay. Isama rin natin ang intensyon na mga kapatid nating nasa online mass ngayon na nakikiisa sa atin, lalo na ang mga nakatatanda at mga may sakit.
At ipagdasal natin ang intensyon na mga kapatid nating nagpapamisa sa ating pagdiriwang ngayon. Tahimik natin itong ipanalangin. Panginoon, linisin mo ang aming bibig upang ito'y maging gamit mo upang maipahayag ang iyong salita, ang iyong pagmamahal at ang pag-asa na nais mong ipahatid sa lahat ng tao. Ikaw na aming Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen.
Manalangin kay mga kapatid upang ang paghahain natin kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahaing ito nagdudulot sa amin ng ganap na pagsamba sa iyong kadakilaan, ay maging lubos nawang pakikipagkasundo namin sa iyo, upang maipagdiwang namin ng may dalisay na loob ang pinagbuhatan ng aming manunubos na namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairi. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikay aming pasalamatan sa pamagitan ng Jesucristong aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay ipinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya'y pinanabikan ng mahal na Birheng Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya'y inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bagot walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa pagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak at inaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikrarangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Manalangin tayo sa ating Ama sa Langit sa pag-awit natin ang panalangin itinuro ni Jesus. Inihiling namin kami, Yadya, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo.
Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Narito ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa aming pagsasalo sa banal na hain, lagi nawa naming madama ang iyong kagandahang loob upang kami magkamit ng kaligtasan pakundangan sa pagkakatawang tao ng iyong anak, ngayong aming ginugunita ang kanyang ina. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating misa, humayo tayo at magpuri sa Panginoon. Salamat sa Diyos.